Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Halos lahat po sa atin ay inabutan na tayo po ay sumakay sa mga owner type jeep, mga assembled na public utility jeep, yung mga pampasaherong jeep. At nakaranas din po tayo na sumakay sa mga bus, no, yung mga JD Transit na yan, pati yung La Mañorca, diyan po sa Pampanga, yung ang bintana, no, ay itinataas mo pang ganun, tapos itutulak mong konti dahil ang mga bintana nun ay yung mga plywood pa. At naranasan din nating sumakay doon sa mga bus din na mayroong lock. Although niya, hindi naman salamin, fiberglass yon na transparent, itataas mo, ibababa mo. Kaya kung medyo mahinahin na ang katawan mo at nag-lock na yung mga bintana na yon, nako, aandar yung bus na yon, nakasakay ka doon at napakainit kasi hindi mga aircon. Yung mga karamihan po ng mga sasakyan nung araw. Tapos naranasan din nating sumakay sa mga unang modelo ng mga tricycle noon na maliliit pa, yung mga sidecar. Tapos sumakay din tayo sa mga AUV tulad ng Toyota Tamaraw. Sumakay din tayo sa Ford Fiera, Sakbayan, Cimarron, pati yung mga Pinoy na AUV po na yan. At marami pang iba ng mga sasakyan na kung ngayon ay itatapat mo sa mga safety standards ng mga bagong sasakyan ngayon, lahat yan ay hindi na po talaga papasa sa safety standards. Kaya yung mga sasakyan na yon na napag-iwanan ng panahon, pero hanggang ngayon ay ginagamit natin, is talagang masasabi natin na hindi na po yan safe gamitin. Dahil nga po, meron na tayong binabasihan. Meron ng modelo. Itong mga bagong sasakyan na kung saan bawat manufacturers, bawat gawa nila ng mga sasakyan yan, bawat disenyo nila, ang talagang pinagbubuti nila ay yung safety features. Kaya nga ngayon yung mga sasakyan, meron pang tinatawag na crumple zone. Tapos may mga bagong sasakyan ngayon na malayo pa, ay kusa na siyang mamembreno. Kung halimbawa merong tumawid na tao, kusa siyang mamembreno. Yung ADAS na tinatawag. At yun nga mga gulong natin, ay mayroon na siyang mga ABS, no, anti-lock braking system. So maraming mga safety na inilalagay sa mga bagong sasakyan ngayon na talagang wala na doon sa mga lumang sasakyan. Talagang hindi na siya safe. At dahil nga po kahit naman nung araw pa ang aksidente marami na rin, pero dahil nga sa kakaunti lang naman din yung mga may sasakyan noon, ay mabibilang mo pa yung mga aksidente. Pero ngayon sa sobrang dami ng mga sasakyan ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, na kahit yung mga lumang sasakyan ay ginagamit pa rin dahil wala tayong phase out, kaya lalong dumaragdag yung mga aksidente na yan. Ngayon, bawat manufacturers, lahat ng mga yan ay gumagawa sila ng mga bagong sasakyan na talagang isinasama nila itong mga safety features na to na kasama sa binabayaran mo. The more na maraming safety features, the more natataas talaga ang halaga ng mga sasakyan. Kaya naman ito ang pag-uusapan natin ngayon. Meron po kasing nag-comment sa vlog ko nitong nakaraan. Ang sabi po ni Alan Makain, ito po, magandang araw po Sir Otoran. Sana masagot niyo po ang tanong ko. Yang mga jeepney at owner type jeep po ba na ginagawa dyan sa inyo? Hindi dito sa shop malamang ito, taga-ibang bansa ito. Hindi dito sa shop dahil hindi naman ako gumagawa ng jeep, yung mga PUJ, at hindi rin ako nag-assemble ng mga owner type jeep. So sabi po niya, ginagawa dyan sa inyo, nasa tamang proseso o pasok po ba sa safety standard? Sana po lahat ng gumagawa ng sasakyan sa Pinas, ay hihigpitan nila para sa kaligtasan ng karamihan. God bless po. Sa tanong mo po, Sir Alan Makain, kung yung bang mga gumagawa ng mga owner type jeep dito, pati yung gumagawa ng mga pampasaherong jeepneys dito po sa Pilipinas, kung yan ba ay pasado sa safety standards, siguradong hindi po sila papasa kung ibabase mo sa mga modelong sasakyan ngayon. Talagang bagsak po talaga. Unang-una, sa pampasaherong jeep, kailangan ay mayroong kang seatbelt. No? Halos lahat ng mga sumasakay sa pampasaherong jeep, hindi naman po nagsi-seatbelt. Kahit nga po yung mga driver ng jeep na yan, hindi naman nagsi-seatbelt. Tapos kung talagang ibabase natin sa safety standards, itong mga pampasaherong jeep na to, wala nga pong mga ABS yan. Hindi sila gumagamit ng anti-lock braking system. Tapos halos lahat ng pyesa nitong mga pampasaherong jeep na yan na inassembled pa nung mga assembler noong araw kasi halos ngayon yata wala nang mga nag-assemble niyan. Wala na si Francisco,
Si Saraw naman, ang talagang ina-assemble niya ay ito ng mga modernized jeep daw na ganun pa rin ang itsura katulad ng mga traditional pero naka-Euro 4 na ang kanyang technology. Pero yun nga, kung pampasaherong jeep, talagang hindi siya papasa sa safety standard ngayon dahil yung mga nag-assemble niyan nung araw ay talagang hindi naman yan nilagyan ng mga sinasabi natin. Seatbelts, ABS, at yung kanilang mga pyesa, lahat yan ay surplus, yung kanilang under chassis, yung kanilang mga suspension, lahat yan ay surplus. Kaya nga maraming mga pampasaherong jeep ang nawawala ng preno. Marami ang makikita mo, yung body niya, sa halip na ganyan, halimbawa, ito yung pinakaulo, no? Tapos ito yung katawan. Makikita mo, mga nakagano na. Mantakin mo, lahat ng mga pyesa niyan, mula makina hanggang transmission, surplus. At pati yung mga gulong niyan. Dahil nga sa mahal ang magpalit ng gulong. Naranasan ko rin po kasing magkaroon ng pampasadang jeep namamasada nga rin po ako noon, no? Kapag bumilang na ng ilang buwan, napupudpud na yung gulong. Wala namang pambili ng mga bagong gulong. Dahil nga ikaw ay namamasada lang, magkano lang ang kinikita mo. So yung mga gulong na gamit namin noon, ipapa-recap lang. Yung recap, pag hindi magaling yung nag-recap ng gulong mo, minsan kumakalas yun. Yung inilagay nilang recap na yun dun sa gulong mo. Kaya napakadelikado nun dahil luma na mismo yung original na gulong, inire-recap mo lang, minsan nasasabugan ka pa ng gulong. Sir Alan Makain, yan po ang problema dito sa Pilipinas. Yung mga nagnenegosyo, itong industriya ng public utility jeep na to, karamihan po ng mga operators dyan, hindi naman talaga kumikita ng malaki. Kasi yung portion ng kinikita dyan sa pamamasada, napupunta rin yan sa jeepney driver. At habang lumilipas ang panahon, tumitindi ang traffic, wala na silang kinikita, tumataas pa ang diesel, tapos masisiraan ka pa, kahit na luma na yung jeep mo, bibili ka pa rin ng bagong pyesa, wala nang natitira. Kaya isa yan sa malaking problema ng mga sasakyan ngayon, ng mga pampasaherong jeepneys po na yan, na lalo siyang hindi nagiging safe dahil doon sa maintenance. Nagkukulang. Dahil mahal ang mag-maintain ng mga ganyang klase ng sasakyan na araw-araw mong ginagamit, halos araw-araw din nasisira. Sir Alan Makain, kung ikaw ay nandyan sa ibang bansa at nakakabili ka ng mga modelong sasakyan ngayon o mamahaling sasakyan, or baka naman ang sasakyan mo dyan sa ibang bansa ay hindi nga brand new pero mataas naman ang kalidad or high-end naman ang sasakyan mo, talagang yan ay punong-puno at hitik na hitik sa mga safety features, lalo na kung iyan ay mga European cars. Advanced ang technology nitong mga European cars sa mga Japanese cars. Ang pagkakaalam ko, 20 to 25 years yung advancement nila pagdating sa technology. Kasama na doon yung mga safety features. Dito po sa Pilipinas, kung noong panahon na ako'y bata pa, sabihin mo ng 1978, ako'y 10 taon na noon, nag-assemble itong si Saraw, nag-assemble itong si Francisco ng mga jeep noon, nung panahon na yon, bilib na bilib tayo doon sa mga nakikita nating gawa ng mga assembler po ng mga Pinoy na yan. Pero dahil nga sa yung technology ay late, no, wala pang mga safety features na pwedeng ilagay doon sa mga inassembled nila, hanggang ngayon tumatakbo yon na napag-iwanan na ng panahon, talagang makikita mo na sila ay hindi safe. Pero yung sasakyan na ginagamit mo dyan sa ibang bansa, ay safe na safe po talaga yan dahil hindi sila pwedeng gumawa, lalong-lalo na dyan sa ibang bansa, na ang iyong sasakyan ay mapag-iwanan ng panahon na wala yung mga safety features na hinihingi nung sinasabi mong standard. Kaya nga po mga kapatid, kung bibili ka ng sasakyan ngayon, dito na lang po sa Pilipinas, halimbawa pupunta ka sa Toyota, bibili ka ng Vios. Merong top of the line na Vios, meron naman nung entry level lang. Meron yung pwede mong gamitin na pang-taxi. Nung araw, lalong-lalo na, ganun po talaga. Tulad nung mga Corolla, no, yung mga 97 model or 98 model na Corolla, mula 94 hanggang 98 model or 2000, pag bumili ka ng mga Corolla big body na yan, yung iba, yung pinakamababang variants niya, ang bintana, no, yung window niya ay mano-mano pa. Tapos hindi siya naka-power lock. Tapos hindi siya naka-power steering. At karamihan nga doon ay mga dekarburador pa. Wala na yung ganun ngayon kasi hindi na sila pwedeng gumawa nun. Kaya po, kapag bibili ka ngayon ng sasakyan, ang ikikwento sa iyo ngayon ng mga salesmen yan o salesman ay yung mga safety features ng bibilin mong sasakyan. Kaya kung meron kang sobrang pera,
no? Liquid na liquid ka, ang bibilin mo siyempre yung mataas na quality or yung mataas na variant or yung high-end talaga na sasakyan dahil nga doon sa ang ikinikwento nila ay yung safety. Hindi ka mapahamak at kung maaksidente man, makakaligtas ka pa at yung mga pasaheros mo. Tapos makikita mo, itong mga sasakyan na ginagamit dito sa Pilipinas na pampasadang jeep, pati yung owner type jeep, talagang hindi na po safe yan. Kaya mo lang naman nakikita pa ngayon yan eh. Wala po kasing phase out dito sa Pilipinas. Pero kung may phase out dito sa Pilipinas, hindi mo na makikita yan. Kaya lang, anti-poor naman. Dahil marami tayong kababayang Pilipino, isa na ako doon, na hindi ko naman kayang bumili ng mga mamahaling sasakyan. Maghihintay ngayon ako nung mga napaglumaan na ng mga segunda mano kasi kung talagang magkakaroon ng phase out, lahat yan tanggal. Kung halimbawa, ang pasok sa bracket doon sa phase out ay 20 years, so ang pinakahuling pwede mong gamitin bago ma-phase out ay yung 2005. Kaya yung 2005 pababa, lahat yan na hindi na pwedeng marehistro, hindi mo na magagamit, mahuhuli ka na. Kaya lang, anti-poor nga po yun. Kasi maraming mga Pilipino ang hindi kayang bumili ng mga mamahaling sasakyan. Ang kaya lang nilang bilhin ay yung mga napaglumaan na po talaga ng panahon na yun nga yung sinasabi nyong hindi na mga safe gamitin. Napakalabo po ng phase out din naman na yan kasi marami po talagang magrereklamo. Hindi yan kayang ipatupad dito sa Pilipinas. Tinry na po yan noon na ipatupad, phase out sa mga lumang sasakyan pero hindi po yun nangyari. Nangyari po itong mga phase out na to sa mga public utility, yung mga taxi. Ayan. Sa jeep hindi naman nangyari. 'Di ba? Talagang itong modernization, marami pong lumaban diyan at hanggang ngayon yung mga lumang jeep na yan, yung mga traditional na jeep na yan ay bumabiyahe pa rin po sila. Pero ito Sir Alan Makain, hindi alintana ng mga pasahero, no? Itong mga mananakay ng mga public utility jeep, public utility bus, itong mananakay ng mga tricycle, hindi nila alintana yung mga safety na yan. Dahil sa wala naman talagang masasakyan, walang alternatibo, talagang iyan ay pinipilahan pa nga yung mga jeep. Tapos dito, pag rush hour sa hapon, ang daming naghihintay dyan sa mga kalsada, walang masakyan dahil punuan na yung mga jeep na yan. Pati nga mga tricycle, bumabiyahin na yan, kukontratahin mo. At maging yung mga taxi, kapag rush hour na, wala ka na ring masakyan. Walang choice ang Pilipino. Sasakay at sasakay sila dyan sa mga sinasabi nating hindi na mga safe na sasakyan. Kaya doon sa sinasabi mo na kailangang higpitan itong mga assembler ng mga public utility jeeps po na yan, hindi po mangyayari yun. Dahil unang-una, nalugi na po yung karamihan ng mga assembler. Wala na si Francisco. Si Saraw na lang ang gumagawa ngayon. Modernized jeep na traditional lang itsura. Sino-sino na lang po ba yung mga assembler ngayon? Assembler ng mga tricycle, assembler ng mga e-trikes, no? Sa mga public utility jeep, si Saraw na lang ang natira dyan. So, kung hihigpitan mo yan, paano hihigpitan? Kailangan lahat ng mga ginagawa nila ay mayroong safety features. Hindi na po, lalo ng tricycle. Kahit na bali-baliktarin mo yan, unsafe yan. Kasi kapag ka ikaw ay bumabiyahe, no, kotse mo, may sarado naman yun, naka-aircon ka, kapag yung anak mo, binuksan yung bintana, inilabas yung kamay niya, huwag mo ilabas ang kamay mo. Delikado, hindi safe yan. Baka mayroong bigla na lang dumaan na sasakyan, magiliran ka, matamaan yung kamay mo. Sa tricycle, ganun eh. Minsan nga, punong-puno pa ng mga estudyante, ginagawa pang school service. Sa mga school service, yan. Kapag iyan ang gusto mong gawing business, pagpunta mo sa management no, ng mga eskwelahan, papasok ka na school service, kailangan ang sasakyan mo, kulay dilaw, na may mga guhit-guhit, yung kulay itim, no? At dedicated lang siya bilang school service. Tapos, hindi pwedeng lalabas ang kamay ng estudyante. So, may mga screen yon na hindi pwedeng ang mga ma-expose ang katawan ng mga bata. Di ba? Sa tricycle, wala. Wala nun. Talagang sasakyan mo yan, napakadelikado. Kaya nga, mapa-tricycle yan, mapa-e-trike yan, delikado yan. Sa unang pagsakay mo pa lang. Pero hindi nga alintana yan ng mga mananakay. Kasi wala naman tayong choice. Doon naman sa comment mo tungkol doon sa OTJ, kung yan ba ay safe, 200% or 500% hindi po siya safe. Kasi itong mga owner type jeep, ang talagang pinagmula nito ay yung mga military jeep nung araw. Yan yung mga wheelies. No? Diyan siya kinuha, yung itsura niya diyan sa kinuha,
na yung mga military jeep na yan, panggera talaga yan. Tapos, ang Pilipino, ay dahil sa magaling tayo sa pagko-convert, no, nilagyan natin ng mas malagagandang mga makina yan. Kasi yung mga makina ng Willys doon, hindi naman ganun kabibilis. 3-speed nga lang po yung ano niyan, yung transmission niyan. Primera, segunda, tercera lang. Dahil nga sa nag-evolve na rin, pinalitan natin ng makina yung design ng mga owner type jeep na yan. Nilagyan ng 4K, nilagyan ng 12R. Yun yung owner na ibinayad sa akin dito, 13T pa yung makina. Ang laki ng makina, pero ibinayad lang po yun. At kung merong gustong manghiram, pinapahiram ko dito sa mga tao natin, nagagamit nila. So yun yung design ng mga owner na wala talagang safety features yan. Hindi naka-ABS yan. Tapos yung driving comfort mo dyan, hindi ka komportableng i-drive yan. Tapos wala siyang airbag. Ang preno niyan, maliliit pa. Hindi katulad ng mga modelong sasakyan ngayon na talagang malalakas ang preno. At ang matindi pa rito, magaan ang body niyan. Ang bigat doon sa harap. Kaya minsan, pag talagang bumigla ka ng preno dyan, minsan umiikot pa yan. Dahil hindi naman siya naka-anti-lock braking system. Kaya talagang yung mga owner type jeep na noong araw, na hanggang ngayon ay tumatakbo pa dahil wala naman tayong phase out, hindi po talaga iyan safe. Kung ikukumpara mo doon sa safety standard na meron tayo ngayon. Merong mga nagde-develop pa niyan, merong mga nag-assembled pa niyan, pero revealed na. Kasi nga, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, hindi na po nakakapagrehistro ng mga assembled na owner ngayon, lalo na't hindi na Euro 4 technology. So para maging Euro 4 technology ka, lalagyan mo yan ng makina ng Euro 4. Tapos, baka nga hahanapan na rin yan ng mga safety features. Airbag, tapos yung ABS system. Kung talagang susundin natin yung safety standard, kailangan meron nun. Ngayon, yung mga ibang nagagawa-gawa ngayon ng mga owner type jeep na yan, katulad nung 500,000 na owner type jeep na inayos namin dito, ni-repair namin dito, yun po ay revealed. Hindi po yun bagong assembled. May mga nagbebenta pa ng mga owner type jeep na yan. Napakaganda naman talaga ng itsura, pero parang laruan na lang siya ang dating niya. Kung gagamitin mo siya at magtitiwala ka na ito ay safe, hindi po talaga yan safe. Kasi kapag nabangga ka dyan, unang-una, halos ang lapit mo na doon sa windshield, no? Isang malakas na bangga, uuntog ka sa windshield, tapos kung puro stainless yon, tapos wala naman siyang airbag, babangga yung dibdib mo doon sa manibela, delikado. Ikamamatay mo talaga. Wala, hindi siya safe. Tapos yung mga seatbelt, hindi talaga tama ang pagkakakabit niyan. Yung mga seatbelt yan na teka-teka yan, hindi yan yung mga matitinding magagandang mga seatbelt na magliligtas ng buhay mo. Nandoon lang yung seatbelt na yon para kapag ka nakita ka ng manghuhuli. Dahil kapag ikaw ay hindi naka-seatbelt, huli ka. No? Mahal din ang, ang penalty dyan, ang multa. Kaya may mga seatbelt na nilalagay dyan. Pagdaan ngayon dyan sa EDSA at tinignan ka ng MMDA, di ba? Huli ka pag wala kang seatbelt. Pero kung naka-seatbelt ka, palalampasin ka. Pero dahil sa dami nga ng mga bagay na hindi safe, diyan sa mga owner type jeep na yan, humanda ka pag nakatsyempo ka ng magaling na traffic enforcer. Hahanapin lahat yun. Kaya karamihan ng mga owner type jeep naman na yan, bihira mo nang makita yan sa mga major thoroughfares, lalong-lalo na dyan sa EDSA. Kasi nga, marami na rin nanghuhuli. At dahil nga sa wala namang phase out dito sa Pilipinas, nananatiling nandyan ang mga lumang sasakyan, narirehistro mo pa, kung magkakaroon naman ng phase out, anti-poor naman yon. So, saan pupunta ang mga Pilipino na mahilig sa sasakyan? Saan pupunta ang mga Pilipino na kailangan din talaga ng sasakyan para sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay, pang-araw-araw na buhay, di ba? Hindi ka makakabili ng bago, magtsatsaga ka sa luma. Yung luma, unsafe na, kaya mananatili tayo na ganun pa rin ang ginagamit nating sasakyan. So, anong pwedeng gawin? Wala eh. Mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Bagsak ang ating ekonomiya. No? Kasi kung aangat ang ating ekonomiya, magkakaroon ng magandang trabaho ang bawat Pilipino, gaganda rin ang kanilang sweldo, makakabili din sila ng mga modelo or bagong sasakyan. Ngayon, pwede ka na mag-phase out, luluwag din ang trapiko, kaya lang malabong mangyari yun. Kasi yung dapat na ikauunlad ng bawat Pilipino, napupunta sa wala eh. Nananakaw, trilyon-trilyon. Puro na lang tayo utang.
na yun sana ang magpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino kung yung mga perang ninanakaw na yan ay mai-invest talaga dito sa trabaho para sa bawat mamamayang Pilipino, magkakaroon ng magandang trabaho ang mga Pilipino, pwedeng tayo na mismo ang mag-assemble ng mga magagandang sasakyan na pasok sa mga safety standards, kaso wala. Pinagtsatsagaan na lamang natin yung mga lumang sasakyan na meron tayo na hindi na nga safe, nagpapasikip pa ng traffic, so yun ang matinding problema natin dito sa ating bansa. Ngayon, meron pang isang comment mga kapatid, ito naman ay galing kay Katulog Channel. Ito, ang sabi ni Katulog Channel, Idol, yung request ko, review nyo rin ang Kia Bongo, sikat sa Mindanao, kung okay po siya. Ito, Katulong, letter Q, Katulong Channel, mayroon akong bad news sa'yo. Kasi, isa si Kia Bongo sa nagkaroon ng malaking problema. Kasi ito yung mga surplus na ini-import tapos irirehistro. Ito, ang naging problema ni Kia Bongo. Sabi po ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, suspended surplus vehicle registration in Region 12, SOC Sargen, in late 2025 due to investigations into allegations of smuggled vehicles, allegation pa talaga, registration and payola practices. He reassigned the regional director, halted personnel movements, and ordered a comprehensive audit. Ito ngayon. Yung mga narehistro na nagkaroon na ng plaka, hindi ko alam kung maapektuhan pa yan. Pero since nakarehistro na yan, depende na lang yan sa kalalabasan ng investigasyon. Dahil kapag lahat ng mga dokumento niyan ay palpak, bagsak, baka iyan ay hindi nyo na rin marehistro. Maraming nangyayari sa mga ganyan, yung mga high-end na mga sasakyan na hindi nakapagbayad ng tamang taxes, sa susunod na irehistro yung kotse na yon, nakatimbre na yon, hindi mo na marirehistro. Kailangan bayaran mo muna yung tamang taxes nun. Pero dahil nga sa iyo na smuggled, yan ay talagang kinukuha na, ini-impound yan ng LTO. Ngayon, ano ang kinalaman ng Kia Bongo? Ito, impact on Bongo registration. The suspension specifically targets new registrations of surplus vehicles. Vehicles popularly referred to as Bongo, likely referring to certain types of imported, often surplus minivans or utility vehicles that fall under this category will likely be affected until the LTO determines that the proper documentation and procedures are followed. Sigurado namang hindi na followed yung procedures. Pero kung galing kasi ng Korea, mga kapatid, yan ay hindi kino-convert. Kasi doon ang alam ko ay left-hand drive doon. Kaya lang, yung papeles, yung documentation at procedures, yan ang kanilang binabantayan po dyan. Katulog Channel, pasensya ka na ha. Saka na lang natin bigyan ng review itong si Kia Bongo kapag naayos na nila yung mga documentations, yung mga proseso sa pag-i-import niyang mga sasakyan na yan. Kasi ngayon, medyo delikado. Maigpit yung bagong direktor ng LTO, no? Si Asik Lacanilao. Baka madali yung mga sasakyan na gusto mo na yan, baka ikaw ay makabili at magkaroon ka pa ng problema. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.